Praise God. Good morning po. Pag maliwanag po sa atin ang pag-ibig ng Diyos, sa buhay na to ay nandun palagi po yung kagalakan, yung kahit na ano man po yung sitwasyon ng ating physical na pamumuhay sa lupang ito, alam natin na tayo po ay pinagpala na ng lahat ng pagpapalang espiritual. At kaya po yung ating naisin at dalangin ay patuloy nating makita yung ganda, yung liwanag ng katotohanan ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat wala na pong pinakamataas or pinakamamimithi ang isang tao kapag naunawaan niya yung kagandahang loob ng Diyos sa kanyang buhay. Ano po? Meron tayong dalawang identity, di ba? Yung identity natin as bilang isang tao sa physical, panlupa. At once nang tinanggap natin ang gospel of Christ, for though you have 10,000 instructors in Christ, ito nga yung sinasabi ko last week, hindi importante yung ang mahalaga yung pinakapuso ng Diyos. Hindi mahalaga yung ethics. Okay naman yung ethics. Kailangan din may kaayusan, pero minsan, yun ang napahahalagahan, yung mga prinsipyong pantao, kaysa sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Kasi ang isang tao naliligtas, ang isang tao isinisilang, ang talagang na-born again is, siya yung isinilang sa pamamagitan ng liwanag ng Ebanghelyo. Diba? Alam naman natin yung gospel. 1 Corinthians 15:1-4. Ipinapatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo yung aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap. So dapat ang Ebanghelyo ipinangangaral. At pagkatapos, yung nakikinig, kinakailangan tinatanggap. Hindi lamang po ito yung prayer na, Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking puso. Hindi lamang yung patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Pero hindi mo naman naiintindihan yung halaga ng gospel of Christ. Di ba? Yung bisa ng gospel of Christ na ating, yung detalye nung, sabi niya, tinanggap, at pinananatilihan. Pag tinanggap mo, kinakailangan nananatili ka dyan. Hindi ka naaalis. Matibay kang nakatayo, pinaninindigan mo. Nasa naman ninyong pinananatilihan. Tapos sabi ng verse 2, sa pamamagitan nito, ligtas kayo. O, di ba? Kapag yung narinig yung pangangaral, kailangan may nangangaral. Pasinin niyo, yung mga circumstantial dyan. Kailangan may nangangaral, kailangan mayroong nakikinig at tinatanggap. Pagkatapos tanggapin, hindi lamang basta tinatanggap, pinananatilihan. Ano ba ibig sabihin ng pinananatilihan? Doon ka lang nakatigil eh. Doon ka lang nakapokus. Tapos, ligtas kayo. Paano maniligtas? Kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangangaral. Di ba? Meron po yung effort. Ano yung effort? Hindi mo basta pinakinggan at sasabihin mo, tinanggap mo lang at naniwala ka lang. Di. Ang sabi niyan, matiyaga mong iingatan ang salitang ipinangaral. Kaya, tingnan niyo yung contrast. Maliban kung kayo'y nanampalataya ng walang kabuluhan. Yun ang contrast. Meron palang pananampalataya na walang kabuluhan. Pag sabihin, pag hindi pinahalagahan, hindi nanatili, hindi talaga naintindihan, hindi nakita yung value. Sabi ko nga minsan, kaya po tayo, ako sa akin lang po, wala nang backslide eh. Yung totoong ligtas, hindi nagba-backslide yan. Bakit? Kung nakakita ka ng ginto, at alam mo at ipinacheck mo na kung ito ba ay talagang totoong ginto, ito ba ay hindi peke. Once na nalaman mo at napatunayan mo na talagang yun ay ginto, tanong, bibitawan mo ba yon? Itatapon mo ba yon? Wawalang kabuluhan mo ba yon? Iyoko na dyan. Kung alam mo na, naunawaan mo, ginto yon. Di ba? Ang tanong,
kung yung ebanghelyo talaga sa iyo ay kaligtasan, at talagang nakita mo yung value noon, walang hihigit. Pag naunawaan mo kung anong ibig sabihin ng ang kaharian ng Diyos patungkol sa kanyang ebanghelyo ng kaligtasan ay espiritual. Kaya importante nga po yung iba yung espiritual, iba yung physical, material. Kaya dito, nagtitwish yung ating isipan, nagkakaroon ng pagbabago talaga, na sa halip na ang nababali nung una, nung hindi pa tayo believer, nung hindi pa natin naiintindihan yung kahalagahan ng kaharian ng Diyos na espiritual, no? Pag sinabi kasing espiritual, hindi mo nakikita, di ba? Eternal. Pero pag nag-change na yung mind mo na yun ang mas may value, totoo talaga na may value sa iyo yun. Never mo yung bitawan. Never mo yung i-give up kahit na minsan yung experience natin iba-iba sa physical. Iba-iba sa naranasan natin sa emosyonal. Meron tayong mga failure sa physical. Meron tayong mga karanasang malulungkot dito sa physical. Pero once na nakita mo ang liwanag ng kayamanan ng biyaya ng Panginoon, kaya sabi doon, tinanggap, pinanatilihan, at matyagang iniingatan. Hindi mo yun bibitawan. Kaya nung hindi ako maintindihan, nung merong isang nag-post na isang kapatiran na mali, ay kung depende po yan kung siya po ay mag-backslide, wala daw ang kaligtasan. Sabi ko, kung siguro kung nag-backslide, sa akin na lamang, ayoko namang maging parang yun ang aking doktrina. Pero ikaw na rin ang makakaunawa na baka hindi talaga maliwanag pa ang gospel. Kaya sabi ng 2 Corinthians 4:3-4, tinan niyo, kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan, baka natatalukbungan pa. May talukbong lang ito. Saan? Sa mga naliligaw o napapahamak. Di ba? Pero kung maliwanag ang ebanghelyo at walang talukbong, hindi mo yan bibitawan. Hindi ka magbabackslide. Kahit na ano pa ang karanasan mo. Ano pa yung mga experience mo. Ano pa minsan ang mga failure. Ano man minsan ang mga discouragement na normal na nai-encounter natin sa buhay, sa lupang ito. Normal lang naman yun na meron tayong nararanasan ng mga discouragement Kasi dito sa mundo ito, walang perfect. Itong flesh na to, walang perfect. Hindi to perfect, maski sarili natin. Bagaman pinagsusumikapan nating maging magaling, maging maayos, maging mahusay at maingat, hindi pa rin natin makukuha yung kakumpletuhan sa flesh, sa physical, sa mundong ito. Sabi ko nga, ang mundong ito may corruption. Di ba? Ipinapakita lamang na talagang ang pinaghahandaan ng Diyos spiritual. Kasi yun ang may kasakdalan. Yun ang talagang perfect na pamumuhay na ibig ng Diyos na ating makamit. Eternal life. Buhay na walang hanggan. Ang sabi ko nga nung mga nakaraan po nating pag-aaral, dapat magkaroon tayo ng pagkaunawa ng lubusan. Matanggap natin ang katotohanan na ang inihanda ng Diyos na espiritual, mas maganda kaysa sa nakikita natin sa lupang ito. Kaya ang sabi, I have begotten you through the gospel by the word of truth. Diba? Kaya nga, tuloy natin, 1 Corinthians 15, 1-4. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap. Ang isang nangangaral, siya muna ang tumanggap at matibay niya sa kanya yon, maliwanag sa kanya yon. Ang hirap na merong mga sinasabi na nangangaral na, pagkatapos, sabi niya, parang ipinagmamalaki niya, nangangaral na siya, nagpipreach na siya. Pagkatapos, makikita mo, manlalamig, na naglalaylo, ako nga po yung nanlamig na So sabi ko, mahirap, ayokong humatol, pero sabi ko, hindi kulang pa siya sa pagkaunawa at hindi pa niya lubusang natatanggap. Kasi yung tinatanggap mo, dinidesisyonan mo na unawaan mo, na pag-isip-isip mo at napag-aralan mo ang kaliwanagan at ang kagandahan at katotohanan ng isang bagay na tatanggapin mo sa iyong isip at sa iyong puso. Diba?
Kaya yung word na pagtanggap, malawak yan. Hindi yung basta tinanggap ko si Kristo. Paano mo tinanggap si Kristo? E di malimit ko nga pong ating sabihin na si Jesus yung capital W, pero may kasama siyang small letter W, yung word. Siya yung capital word, verbo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And sabi ng verse 14, and the Word became flesh. Si Christ yun. Pero anong mahalaga kay Kristo? Siya ba lang? Hindi. Yung kanyang salita. Yung sinasabi sa John 6:63, ulit-ulit ko to para makita nyo yung kaliwanagan nun. It is the Spirit that quickeneth. Ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay. Ito yun. Siya yan, galing kay Jesus yung life and Spirit. It is the Spirit that quickeneth. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. The flesh profiteth nothing. Sa laman, walang anumang ipakikinabang. The words, so yun na yun, the words that I speak unto you, ang mga salita na sinalita ko sa inyo, they are spirit and they are life. So actually, yung tunay na pagsamba, di ba? Worship Him, si Christ, in spirit and truth. Ano ba yung spirit and truth? Ito yun, no? Yung sinasabi dyan, the word that I speak unto you, they are spirit and they are life. So, ang talagang tunay na pagsamba, mga kapatid, hindi lamang yung aawit ka. Ang daming umaawit. Ang daming mahusay umawit. Pero ang talagang tunay na pagsamba, pag tinanggap mo yung kanyang salita, yung pagmamahal mo sa kanyang salita. Di ba sabi ng John 14:23? Sumugat si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, tanungin mo sarili mo, iniibig ko ba ang Diyos? Yes, iniibig ko ang Diyos. Pero sabi dito, kanyang tutuparin, iingatan ang aking salita. Sabik ka, uhaw ka, binabalyo mo, nagtitiwala ka sa kanyang salita. Hindi mo yung kinakatamaran. Pag mahal mo yung isang tao, may time ka dyan, may time ka dyan, may time ka dyan. Priority mo yan, priority mo yan, priority mo yan. Madaling sabihin, I love Jesus, mahal ka namin Diyos. Dahil ikaw ang nagbibigay ng aming kinakain, dahil ikaw ang nagbibigay ng aming hininga. Higit sa lahat, dapat kaligtasan. Diba? Kasi yan yung kanyang pag-ibig. Higit sa lahat, yung kanyang pagbibigay sa atin ng eternal life. Kasi bakit? Ang buhay natin, mabilis lang. Sabi nga doon sa malimit natin mapanood, after 100 years, malilimutan ka na rin. Yung mga dati mong mga pag-aari, baka hindi na sa iyo yun, baka iba na may-ari nun. Ganito lang yung buhay sa mundong ito. Kaya pag nagkaroon ka ng pagkaunawa sa katotohanan na pinapahalagahan ng Diyos, yung buhay sa kabila sa... Kahapon, nag-message yung isa kong kaibigang pastor. Sabi niya, darating din ang panahon at pagkakataon na tayo ay kwento lang. Ang ating katawan ay babalik sa alabok at parang bula ay mawawala. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang ating katapusan, kahit kung ilang araw, o buwan, o taon, o bukas. Hindi natin mapipigilan ang pagdating ng ating takdang kamatayan, pisikal. Gusto natin itong tumagal. Gusto niyo bang tumagal ang buhay? Yes, di ba? Gusto natin itong tumagal, ngunit hindi natin hawak ang tadhana at kapalaran. Masakit isipin na ang buhay ay may katapusan. Sabi ko ron, totoo naman, in the physical, parang masakit isipin na ang buhay ay may katapusan at may hangganan. At iiwan mo ang mundo. Masakit daw yung bahagi ng pag-alis.
Hindi man lang, sabi niya, hindi man lang namin kayang punuan ng saya ang lungkot na nararamdaman. Ang aming payo ay palaging gawing sandata ang panalangin. Pakalmahin. Pakalmahin ang ating mga puso. Kahit iwan natin ang mundo hanggang sa kabilang buhay, sana magkita tayong muli. Ang mahalaga ay meron tayong Kristo na magbigay ng katiyakan sa kabilang buhay. Totoo naman, di ba? Kaya lang sabi ko, parang totoo naman na ako, ang ikinalulungkot ko lang siguro kung ako ay mawala ay yung... Kasi ang pinakapanalangin ko na lang po ngayon, yung bago ako umalis, sana ma-equip ko yung mga kabataan, yung mga future leaders, at ituloy ito. Bagaman na, andito na ako yung building na to, kaya pinagsumikapan na rin natin ayusin, tapusin. Hanggat merong igagastos, sige. Para naman, sana ang prayer ko, sana Panginoon, huwag silang manghinawa sa kahit wala na kami, magsama-sama sila rito, pag-usapan ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos. Panatag na ako noon. Pagka yung kahit na iba-iba ang mga profession ng mga kabataan at yung mga future na mga bata, mga baby ngayon, sana magkaroon sila ng pasanin na huwag lamang yung kagandahang physical ang kanilang mapag-abalahan, kundi ang pinakamahalagang pinahalagahan ng Diyos, wala namang iba kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At naniniwala ako, kahit hindi natin nakikita, mas maganda yon. Kaya lang nahahatak tayo ng mga nakalilibang na mga bagay sa mundong ito. Wala namang masama na mag-enjoy. Pero pag pinabayaan mo yung pagpapahalaga at pananatili sa salita ng Diyos at nawalan ka ng tiyaga, yun na yung pinakamalungkot. Diba? Na, ang ganda nga ng building na naiwan, tapos wala na. Di ko alam kung ano mangyayari ito, kung may magbebenta nito, kung merong anong mangyayari. Paghati-hatian ba ito? Sana wag. Sana magpatuloy. Diba? Kasi anytime, ang buhay naman hindi mo hawak eh. Kahit na malusog ka, makikita mo minsan may namamatay sa aksidente, sa mga trahedya. May mga panahon na hindi natin alam kung magkakaroon pa ba ng Third World War. Hindi natin alam kung merong mga kaisipang mga dayuhan na talagang gustong manakop. Wala tayong alam. Kaya pagka nabuhos mo lang ang iyong isip at iyong puso sa mga bagay dito lang sa lupa na nag-e-enjoy ka at nagpapakaligaya ka, di mo na papansin na nababaliwala natin yung mas dahilan kung bakit namatay si Jesus sa krus ay para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. At makapiling niya, tayo magpakailanman. Kasi ang isang magulang, ang puso niya, yung makakasama niya ang kanyang mga mahal sa buhay, kahit na minsan may mga kanyang pamilya, nagkapapangita pa sila. Lalo na ang Diyos. The greatest reunion is heaven. Eternal life. Kasi nga, itong mundong ito, kurap naman ito. Pag hindi ka naging matalino at dito mo lang ibinuhos ang... Kaya sabi ng 2 Corinthians chapter 10, sapagkat bagaman kami ay nagsisilakad sa laman. So, sinabi yan ni Paul nung siya'y nabubuhay, nung sila'y nasa laman pa. Kung ilalagay natin yung ating sarili sa kanila, sa atin sa panahon ngayon, tayo ba'y lumalakad pa rin sa laman? Yes. Sapagkat bagaman kami ay nagsisilakad sa laman, hindi kami nakikipagbakang ayon sa laman. Anong sabi diyan? Hindi kami nakikipagkarera, kompetisyon. Parang dito lamang ang measurement ng ganda ng buhay. Iba-iba yung standard ng buhay natin. Merong mayaman, merong pangkaraniwan ng buhay, merong mahirap. Pero napakapalad, kahit na ikaw ay mababa ang kalalagayan sa buhay, dahil maaaring may mga failure ka nung mga nakaraan, pero pag naunawaan mo ang kahalagahan ng pinahalagahan ng Diyos, kung bakit niya ibinigay si Jesus, ay di daig mo pa yung mayaman. Di naman masamang yumaman, maunlad, kung naging matalino ka naman ng pasimula. Kung na-guide ka ng mga magulang mo sa tama at naitama mo yung iyong mga anak, wala namang masama doon. Masaya ang isang magulang.
Pero ang ibig ko pong sabihin, huwag nating mamimiss. Kasi baka doon lamang natin na bigyan ng pahalaga at naubos na yung ating panahon at oras at na-miss natin yung pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Darating ang oras, sabi ng Panginoong Yesus sa babaeng Samaritana, wala na sa lugar kung saan mo sasambahin ng Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Capital W, capital double S, iisa lang yon. Holy Spirit, si Jesus din naman yon. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba. Saan? Sa Espiritu at katotohanan. Salita ng Diyos po yon. Sana maging malinaw po sa atin ito na hindi gusto ng pastor maraming ma-attend lang. Hindi gusto ng nagme-mentor na gusto, pag marami tayo, masaya tayo. Hindi. Maganda yon na marami tayo, pero ang pinahahalagahan natin, yung kanyang salita. Sabi ng isang, masasabi nating professional, yun daw tao, sa ibang kalalagayan ng kanyang edad, meron siyang kapasidad na makapagtitiyaga sa pakikinig ng aral, ng preaching, ng salita ng Diyos. Kapag daw ganitong age, dapat dyan mga 15 minutes lang to 30 minutes lang. Kasi hindi na raw niya ma-absorb yung pangangaral ng salita ng Diyos kasi dahil doon sa kanyang age, sa kanyang kalalagayan. Siguro pag-aaral ito ng anong tawag diyan? Mga psychologists ba? Na kaya merong mga pamantayan na pag mangangaral ang isang pastor, dapat mga 30 minutes lang, huwag masyadong pahabain. Kasi yung the rest na, hindi na kayang i-absorb. Sabi ko, totoo yun, naniniwala ko. Para sa akin naman, ganito. Kinakailangan ng isang Kristiyano, matrain niya yung kanyang laman. Ma-dominate niya yung kanyang laman. Pag ikaw ay nagiging espiritual na tao at lumalakas ang iyong espiritu, yung taong panloob, magiging sanay, para sa akin, magiging kasanayan niya na mas magbigay ng atensyon at panahon sa mga bagay na espiritual, which is the Word of God. Sapagkat bagaman kami ay nagsisilakan sa laman, hindi kami nakikipagbakang ayon sa laman. Ibig sabihin niyan, hindi niya sinusunod yung laging nasa nung laman. Ewan ko kung mag-gets niyo yung nasa isipan ko. Verse 4, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban, ayan na, warfare to. So, ang isang Kristiyano pala, mayroong tinatawag na masasabing spiritual warfare. Nung araw, pag narinig nyo to, ang nasa isip nyo agad, kakalabanin mo yung mga masasamang espiritu. Kakalabanin mo si Satanas, ang espiritu ng kadiliman. Okay. Alam nyo, kaya sabi ko nga, pag naging maliwanag sa atin ang gospel, ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, pag naging maliwanag na, madali nang maintindihan yung mga meron pa bang spiritual kombate o pakikipaglaban na may mga masasamang espiritu ba na sa paligid mo? Madali mo nang maiintindihan na ang kalaban mo, hindi yung sinasabing may mga masamang espiritu. Ang matindi mong kalaban ay ang sarili mo ring laman. Kaya nga yan ang hinatulan sa krus. Yung sinasabi ng Romans 8:3. Pag naiintindihan natin na yung sin in the flesh, yung sin na nanahan sa laman, na nung dumating yung law, nabuhay yung, sabi ng Romans 7:9, nung dumating ang kautusan, nabuhay ang kasalanan, sin in the flesh, yung noun, at ako'y namatay. Ano yung namatay? Yung inward man, yung espiritu.
Anong sinolusyonan ng Panginoong Jesucristo? Yung sin in the flesh. Di ba? Pag-aral natin yung sin as a noun, yung law na nagbigay ng buhay, nagbigay ng strength, na ang nangyari, nagkaroon ng mga violation, transgression, ito yung verb, action, yung mga pagsuway, pagsalangsang, transgression, na ang kabayaran ay kamatayan, death, which is spiritual yan, hindi physical. Kasi given na yung ating flesh, mamamatayan. Pero ang unang namatay, nung bumagsak si Eva at si Adan, walang iba kung hindi yung ating espiritu. Diba? Because of the fruit of the knowledge of good and evil, which is, yun yung law. Dahil nagkaroon ka ng conscience, knowledge of good and evil. Diba? Na naintindihan natin na yung dugo ni Jesus, Hebrew 9:14, yun ang nilinis, yung conscience. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili, inihandog niyo ang kanyang buhay, na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong, anong nilinis? Budhi, conscience. Inalis yung knowledge of good and evil, the law. Yung ating inward man ay hindi na pwedeng madungisan kasi inihiwalay na yung outward man, circumcision of Christ. The body of sin had done away. Putting off the sinful nature. Ang ganda po sana maintindihan yung gospel eh. Ang dami mo nang makukonect. Ang dami mong maintindihan na ang warfare, tinapos ng Diyos ang laman, pero habang ikaw ay nabubuhay sa natural, mapagtagumpayan mo tong laman. Hindi dapat ito mag-dominion. Ano po ibig ko sabihin? Di ba sabi ko kanina, ang sabi sa pag-aaral ng siguro mga psychologists, yung laman natin, yung kahinaan ng tao, according to the age, meron siyang kapasidad, hangganan na dapat ganun lang oras, ganun lang minuto, itinatagal ng isang tao, kabataan, medyo may matured na, ang oras na kanyang pagtsatsaga sa pakikinig kasi yung pag lumampas daw doon, hindi na niya kayang i-absorb yung mga natitira pang pag-share ng salita ng Diyos. Sabi ko, parang hindi ko matanggap yon. Parang ang sinusunod mo, yung pag-aaral kung ano yung kahinaan ng laman, na yung laman, napapagod kasi yan. Meron niyang mga gusto eh, meron niyang mga nasa. Iba naman, maiba naman. Di ba yung laman natin, gusto niyan pabago-bago? Tingnan niyo, pag namamasyal ka, anong strategy ng SM? Babaguhin naman niya yung design. Para yung tao, maa-attract, ang ganda nung ang kulay, ang ganda nung ano. Di ba? Maski yung mga, ganun ang ating laman eh, sumasawa. Sa kanta, pagka old songs na, bago naman. Yun yung laman. Siguro nagigets nyo ibig ko sabihin. Yung laman, sumasawa yan sa salita ng Diyos. Maski ako, inaamin ko, pagka yung nakikinig ako ng salita ng Diyos, naman tulog na pala ako eh. Kaya minsan ginagawa akong pampatulog eh. Pag hindi ako makakatulog, nakakatulog din ako pampatulog. Kasi nasa laman ka pa eh. Di ba? Kaya lang, teka muna, pagbibigyan ba natin palagi yung ating laman? Na ayon sa pag-aaral, ito lang ang kaya niyang i-absorb. Hindi, sabi doon ni Pablo, kailangan yung pakikipagbaka sa laman, bagaman nasa laman. Mapagtagumpayan mo yung nasa nung laman. Kasi yung nasa ng laman, yung pag-iisip na makalupa, yung ating isipan, naaapektuhan din ng ating laman. Sana mag-gets nyo ako, ha? No? Yung ating espiritu, gustong makinig. Kasi uhaw, gutom. Kailangan magkaroon niya ng kalakasan. Pero yung ating laman, gumigive up yan. Pero may time, dapat maging matalino tayo, magdisiplina natin yung ating sarili, hindi dapat mag-dominate yung ating laman. Yun ang spiritual warfare.
Hindi yung merong mga masamang espiritu, in Jesus' name. Sa first century believers, uso yun. Kasi yun ang mindset nila. Pero in our time, kompleto ng scripture about sa revelation ng biyaya ng Diyos. Nasa sa atin na lang yon kung ima-maximize mo. Kung paano mo ite-take, kung gaano mo bibigyan ng panahon, kung gaano mo gustong kumain, kung ang palalakasin mo palagi at ang pagbibigyan mo ay yung nasa ng laman o yung nasa ng Espiritu, Galatians 5, magkalaban yung dalawang yan. Kaya kung magkakaroon ka ng spiritual warfare, ito yon para maintindihan natin. Okay, tuloy muna natin yung 2 Corinthians chapter 10, verse 4. Ang sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman. Kung hindi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. So merong gigibain. Ano yung kuta? Stronghold. Pag merong kuta ang kalaban sa digmaan, kailangan mawasak yung kuta. Fortress ba ang tawag doon? Stronghold. Fortress. Kuta. Yung pinagtataguan. Yung kahit barilin mo ng barilin, hindi basta-basta lumalampas yung bala, matibay yon. Muog. Kailangan magiba yun. Diyan sa sinasabi ni Pablo, ano ang pakikipaglaban para igiba daw yung kuta. Ano yung kuta? Ito yon, verse 5. Pansinin nyo, magaling po ito. Sana may makita kayong kaunawaan dito. Verse 5. Na siyang gumigiba ng mga maling haka. Ayan. Pag sinabing maling haka, yan po yung imaginations. Yung nasa isipan yan. Gumigiba ng mga maling haka. So dapat anong igiba? Maling haka. Maling prinsipyo. Maling paniniwala. Maling mindset. Bakit? Ano ba yung maling haka na yan? Bawat bagay na matayog. Pag sinabing matayog, mataas. Pero pag inunawa mo yan, yan yung mga haka o mga kaisipan o mga mindset, mga napalagay na paniniwala, belief, prinsipyo, na against matayog, nagmamataas. Pasinin nyo magaling, madali natin maiintindihan ito. Saan nagmamataas? Kaya nga matayog na kaisipan eh. Ito po yung mayabang sa paningin ng Diyos. Ito yung mga tao na ayaw i-give up yung kanilang pride, yung mga maling haka, yung mga maling paniniwala. Bakit? Nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Ano yung karunungan ng Diyos? Si Kristo ang karunungan ng Diyos. Ito yon. Nagmamataas o against sa kapahayagan ng gospel. Against versus. Yan. Magkalaban ng dalawang yan. Kasi itong imagination na to, galing yan sa flesh. Makamundong karunungan, makamundong kaalaman. Yung mga dati mong natanggap na kaisipan. Ayaw mong i-give up. Pero dapat magiba. Mawasak. Yun yung stronghold. Huwag ka nang humanap ng mga masasamang espiritu na kalaban. Ang stronghold is yung mga maling mindset. Mga walang kwenta sa paningin ng Diyos na dapat mong i-delete at palitan. Renew the spirit of your mind. Sabi ng Ephesians chapter 4, verse 23 and 24. Paano marirenew? Sa espiritu rin, sa salita ng Diyos. Baguhin mo ng salita. Tanggapin mo, bigyan mo ng authority. Mas paniwalaan mo ang sinasabi ng salita ng Diyos kaysa sinasabi nung mga maling haka na dati nating nakagisnan. Dati nating tinanggap. At parang mas totoo kaysa sinasabi ng salita ng Diyos. Sa isang mananampalataya, nakikipaglaban, yan po yung spiritual warfare natin, mga kapatid. At ang ating sandata, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Yan yung ating sandata. Hebrew chapter 4,
verse 12. For the word of God is quick and powerful. Asan ang iyong kapangyarihan? Dapat nasa salita ni Kristo. Kasi siya yung verbo, ito yung kanyang salita ng katotohanan. Diba? For the word of God is quick and powerful and sharper. Isipin mo yan. Merong tayong sandata na magkabilay talim than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak. Kung noon, pag sa laman, kailangan mo merong tabak. Pag ang pakikipagbaka ay spiritual, sabi nung ating binasa kanina, ang pakikipagbaka natin hindi na physical. Ang pakikipagbaka natin spiritual. Ano ngayon ang sandata mo? Ang sandata natin, salita ng Diyos. Powerful and sharper. Sabi diyan, matalas kaysa alinman tabak na may dalawang talim. Bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Alam niyo po yung kaluluwa at espiritu, itong nasa ng laman, naaapektuhan niya yung ating isipan, yung ating espiritu. Dapat mapagtagumpayan na huwag ang maka-dominate sa ating isipan ay yung gusto ng laman. Ang dapat mag-dominate ay yung gusto ng salita ng Diyos dahil yun ang mas matalas at mas makapangyarihan. Bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Pinaghihiwalay niyan. Ibig sabihin, hindi na itong kaisipang panlaman ang siyang magtagumpay sa buhay ng isang tao. Sana maunawaan ninyo ako. Bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng mga kasukasuan at ng mga utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at ng mga haka ng puso. Wawasakin yan yung mga maling haka, di ba? Sabi nung ating binasa kanina, ginigiba ang mga maling haka. Kaya sabi diyan, madaling kumilala ng mga pag-iisip at ng mga haka ng puso. Magkakaroon ka na ngayon ng analyzation na hindi dapat masunod yung dati mong mindset, yung dati mong paniniwala, yung dati mong mga haka, prinsipyo. Kung iyon ay nagmamataas sa karunungan ng Diyos. Kaya pag bumalik tayo sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, tingnan ninyo. Ito yung tunay na submission, obedience. Na siyang gumigiba ng mga maling haka at ang mga bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. So yung kaisipan, yung mga paniniwala na against sa ganda ng ginawa ng Panginoong Jesucristo, pag yan ay against sa gospel of Christ, ano mangyayari? Yan yung nagmamataas. At hindi mo yan i-give up. For example, sinasabi ng gospel, sabi ni Paul, na niredeemed na tayo sa law of Moses. Law, universal law, yung Romans 2:14, sa pangkalahatan. Niredeemed na tayo. Christ had redeemed us from the curse of the law. Sabi ng Galatians 3:13 and 14. Inalis na tayo sa law. Pero kapag ikaw ay isang believer na hindi pwedeng alisin ng law, mahirap tanggalin ng law. So meaning, ayaw mong i-give up, nagmamataas ka. Dahil sa ginawa ni Kristo, anong ginawa ni Kristo? Tinapos niya. Romans 10:4, Christ is the end of the law. Pero ang nangyayari, pinagpapatuloy mo pa rin na i-apply yung old covenant system. So, ikaw ngayon yung nagmamataas. Pwede nating sabihin na, nagmamataas ka pa rin. Ayaw mong magpasubmit sa ginawang pagsunod ni Kristo. Tingnan nyo, na siyang gumigiba ng mga maling haka, ng mga bagay na nagmatayog, na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Bawat pag-iisip daw, bawat tao, maging ako, maging ikaw, mayroon kang kaisipan na dapat yan ay tumatalima, nakakaptive, casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. At ano sabi ni Paul? Bringing into captivity. Dinadala ko sa pagkabihag ang bawat isipan, every thought. Bringing into captivity every thought, bawat isipan. Saan? To the obedience of Christ. Ano ba yung obedience of Christ? Ito yun, no? Naging masunurin si Christ, sabi ng Philippians,
hanggang sa kamatayan sa krus. Na tinapos niya yung bisa ng kasalanan, inalis niya tayo sa kautusan. Pagkatapos, kung mananatili kang pinaglalaban mo na kinakailangan, mayroong law. Sabi ng aming pastor, sabi ng mga preacher, marami, majority, nabubuhay pa rin sa law. Sinong dapat masunod? Yung liwanag ng gospel o yung prinsipyo o yung paniniwala mo na lumalaban sa karunungan ng Diyos? Paano ka nagpapakababa? Paano tayo nagpapasakop? Paano tayo nagpapasubmit? Dapat nagpapasubmit ka sa karunungan ng Diyos. Ito yung karunungan ng Diyos. Diba? Si Kristo ang karunungan ng Diyos sa bawat isa sa atin. So dapat nagpapasakop ang ating isipan at hindi tayo nagmamataas. So kung ikaw ay merong kaisipan, dati ako merong ganong kaisipan. Ayaw kong i-give up. Ito na yung stand ko eh. Ito na yung naituro ko. Pero habang nauunawaan mo yung ginawa ni Kristo na siya na pala ang tumapos ng kautusan, dahil pag tayo nananatili sa kautusan, tayo ay mananatiling sinner, nawawalan ng bisa yung ginawa ni Kristo, inalis ka na nga niya, ayaw mo pang umalis, ay di ikaw yung nagmamataas. Nakuha niyo po ba? Example lang po yon. Halimbawa lang po yon nung nagmamataas. Kaya kung mayroong mga tao na mataas ang pride, yun. Kahit hindi ka mayabang, kahit sabihin pa lang, ang sa tao kasi na nagmamataas yung hindi makabati, diba? Yung parang ang yabang na nagkaroon lang ng kotse, hindi na mabali ang leeg, diba? Yun yung sa tao. Pero sa Diyos, iba. Ang nagmamataas sa Diyos, pwedeng ikaw ay mababang klase, mabait, pero ayaw mong i-give up yung iyong prinsipyo, yung mga maling haka, yun yung dapat magiba. So yun po yung stronghold, yung kalaban na dapat mawasak ng salita ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Amen? Talagang ang salita rin pa rin ng Diyos ang dapat ang sandata natin. Kaya sabi doon, though we walk in the flesh, we do not war after the flesh, for the weapon of our warfare are not carnal, but mighty through God, through the pulling down of strongholds, casting down imaginations. Winawasak yung mga maling haka. Kaya tanungin ko sarili ko, meron pa ba akong mga maling... Kaya dapat magliwanag po yung gospel eh. Kasi makikita mo to kung ano yung possible na nag-i-stay pa sa ating isipan na ayaw nating i-give up, no, prinsipyo na against doon sa bisa ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. Sa Ephesians 6:11, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos. Ito na yung armor. Diba? Yung sabi, ibihis daw yung baluti ng bilang tayo yung mga sundalo ni Kristo. Tingnan natin. Lahat yan uuwi yan sa salita ng Diyos. Patungkol sa ginawang kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ko nga po, ang mali nating paniniwala nun, nakikipagbako tayo sa espiritu ng kadiliman, na mayroong mga masamang espiritu, mga cosmic beings, na dadaya po tayo eh. Hindi natin nakikita na maliwanag kung paano natin talaga makuha yung pakikipagbakang espiritual eh. Doon pa lang sa spiritual warfare, ayun na yun spirit. Diba? Sabi dyan, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. So may lalang ang dyablo. Diba? Tuloy. Armor of God, that you may stand against the wiles of the devil. 12. Ito na naman yon, verse 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at sa dugo. Ayan na naman yon. Kasi marami ang lahat iniya-apply palagi yung salita ng Diyos dito sa laman. Yung sa problema, sa future mo, wala namang masama, kasama yan. Pero yung pag-focus, mali. Mali kasi laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito. Sino ba yung namamahala ng kadilimang ito? Ito po yung mga religious leader that time.
Kasi sila po yung against kay Kristo. Against sa gospel. Yung mga nagtuturo, sila po yung kapangyarihan na mamahala ng kadiliman. Kasi, ang magbibigay lamang ng liwanag talaga sa mga tao ay yung liwanag ng Ebanghelyo. Para maunawaan na yung power ng sin natapos na. Kaya lang, kontra po itong mga religious leaders that time. Kaya yung kadiliman dyan, hindi po yan cosmic being na mga parang superstitious belief. Yan po'y tao din na mga laban sa Ebanghelyo. Laban ukol sa Espiritu. Tingnan nyo dyan, laban sa mga ukol sa Espiritu. Ano yung Espiritu? Para hindi tayo madaya, pag sinabing Espiritu, word of truth. Mga salita ni Kristo. Laban sa mga ukol sa Espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. So makikita natin, tuloy natin, verse 13. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo makatagal sa araw ng masama. Lalo na sa panahon nila. Ang tindi ng persecution, di ba? Talagang pinapatay ang mga Kristiyano. Laban sa masama at kung makagawa ang lahat ay magsitibay. Kailangan sila maging matatag at matibay. Sabi diyan, magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan. Ano yung bigkis ng katotohanan diyan? Yung sinasabi na truth and breastplate of righteousness. Walang iba, ito yun. Patungkol yan sa gospel. Ito lang ang nagbigay sa atin ng righteousness. Di ba? Ito yung katotohanan. Kaya magsitibay kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan na may sakbat ng baluti ng katuwiran. Breast of righteousness. Breastplate of righteousness. And then verse 15. Ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Puro dito yun. Sa gospel. Po. So, ibig sabihin, ang isang tao dapat maliwanag sa kanya ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Dapat matibay siya sa paniniwala sa ginawang kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Isuot mo yan. Helmet of salvation, di ba? Shield. Bukod dito, itaglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat na nagniningas ng suligi ng masama. Wala namang iba yan kung hindi yung, eto pa rin yun. Gospel. And then verse 17, helmet of salvation. Magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu. Ano yung tabak ng Espiritu? Word of God. Ano yung turbante ng kaligtasan? Gospel of Christ. Na siyang salita ng Diyos. So lahat umuuwi saan? Ito yun. Spiritual warfare. Kapag tayo po ay napupuno ng katotohanan ng salita ng Diyos. Okay? Malinaw po ba yan? Na yung ating inward man ay ating napalalakas. Basahin natin yung 2 Corinthians 4:16. Kaya nga hindi kami nanghihimagod. Bagaman ang aming pagkataong labas ay pahina. Ito po, napapagod po to. Di ba? Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Hindi po nanghihina yung ating espiritu. Pag ang isang tao ay talagang tama ang pakikipaglaban, ang kanyang sandata palagi ay ang salita ng Diyos, magdodominion sa kanya, hindi yung flesh. Ang magdodominion sa kanya, yung espiritu niya, yung salita ng Diyos na natatanim sa kanyang puso't isipan. Sana po makita ninyo yung kagandahan na to, sapagkat ang aming magaang kapighatian, o ba, mayroong kapighatian, na sa isang sandali lamang, ay siyang gumagawa sa amin ang lalo-talong bigat ng kaluwalhati ang walang hanggan. 18. Samantalang kami, eto na po, dapat mangyari sa atin, ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita. Dapat ito mangyari sa atin. No, hindi ka nang nakapokus sa mga bagay na nakikita. Saan daw? Hindi sa mga bagay na nakikita, kung hindi sa mga bagay na hindi nakikita. Ano 'yon? Spiritual. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Totoo po ba 'yon?
Yes, totoo naman yon. Datapot ang mga bagay na hindi nakikita, salita ng Diyos, ay walang hanggan. So yun lang po talaga ang pinapahalagahan sa atin ng salita ng Diyos. Dapat po magkaroon po tayo ng reverse na pag-iisip. Pag sinabing reverse, baliktad. Hindi ka, ang kaisipan ng mga unbeliever, iba sa kaisipan ng mga believer. Pero, wise tayo. Nabubuhay tayo sa lupang ito, naghahanap buhay ka, nag-aaral, naghahanap buhay, may pamilya, inaasikaso yung mga bagay na pangangailangan physical, pero mas nakapokus ka sa mga bagay na pang-spiritual. Yun yung katotohanan. Kaya sabi ko nga po, hindi po ako against dun eh. Yung ayon sa pag-aaral, ito yung kakayanan ng tao. Siguro sa mga baguhan, pwede yon. Kasi hindi mo mahahanapan sila. Wala pa kasi silang alam. Alam parang baby, pagka nagpapasimula, bagong silang, wala pang masyadong muwang. Pero dapat, pag nagtatagal, natitrain na sila. Natututo na sila. May huwisyo na sila, hindi na sila anak ng kadiliman. Pag sinabing anak ng kadiliman, hindi po yung parang nasa lugar ng mga masamang espiritu. Wala kang alam sa kaliwanagan ng salita ng Diyos. Tingnan ninyo yung Ephesians chapter 4, verse 18. Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip. Ayan. Bakit madilim ang pag-iisip ng isang tao? Kahit na siya ay mabait, profesional, kahit na siya ay masasabi natin may dignidad na tao, possible po yun. Or pwede rin masamang tao, possible din yun. Kapag ang kanilang isip ay madilim, paano nagdilim ang kanilang isip? Ayun yun, madaling maintindihan. Hiwalay sa buhay ng Diyos. Paano naging hiwalay sa buhay ng Diyos? Kasi ang Diyos ay liwanag eh. Ang Diyos ang liwanag at ang nagbibigay ng liwanag at buhay sa Kanya, yung salita Niya. Yun ang wala sa kanila. Hiwalay sila. Dahil sa kahangalan, sa English, ignorance. Pag sinabing ignorance, walang alam. Saan? Having the understanding darkened. Yan yung mga taong nasa dilim. Hindi yun yung mga taong na parang nakuha ng mga kadilimang mga makapangyarihan. No. Ang nasa kadiliman, alienated from the life of God. Hiwalay sa buhay ng Diyos. Through the ignorance. Dahil sa wala silang alam. Because of the blindness of their heart. Anong wala sa kanila? Wala sa kanila si Jesus, ang Diyos, at ang kanyang salita. Lalo na, walang alam sa ebanghelyo ng kaligtasan. Walang alam, sabi ng 2 Corinthians 4, balik tayo, 3 and 4. Bakit madilim? Natatalokbungan ng kanilang isipan. Walang alam sa ebanghelyo. Our gospel be hid, it is hid to them that are lost. 4. In whom the God of this world had blinded the mind. Pag blinded yung mind, madilim. Wala silang nakikita. Of them which believe not. Bakit nagdilim? Lest the light of the glorious gospel of Christ. Hindi nagliliwanag yung ebanghelyo ni Kristo. So isa lamang ang madali natin makukuha. Ang nagbibigay ng liwanag para huwag maging blind yung kanilang isipan, madilim, kailangan nilang marinig yung liwanag ng ebanghelyo. Lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine. Magliwanag, should shine unto them ang kanilang isipan sa pamamagitan ng maliwanagan ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Amen? Amen po ba?